Sabi-sabi ng mga matatanda, may mga taong ipinapanganak na may kakayahang lumikha ng tunay na musika. Kayang nitong butasin ang tabing sa pagitan ng buhay at kamatayan, tumawag ng mga espiritu, at magdulot ng kagalingan sa kanilang komunidad, ngunit maaari rin nitong akitin ang kasamaan. Sa Mississippi noong 1932, pumasok si Sammy sa simbahan sa gitna ng lingguhang misa. Mukha siyang pagod at duguan ang kanyang damit. Si Jedidiah, ang lokal na pari at ama ni Sammy, ay agad na nagdasal para sa kanyang anak habang si Sammy ay binabalikan sa alaala ang isang nakakatakot na nilalang. Niyakap ni Jedidiah si Sammy at sinabing kailangan niyang tigilan ang pagtugtog ng musika ng demonyo at magsisi, ngunit lalo lang humigpit ang hawak ni Sammy sa kanyang sirang gitara habang iniisip pa rin ang mga halimaw. Nagsimula ang lahat isang araw bago ito. Nagbalik sa kanilang bayan ang kambal na sina Smoke at Stack matapos ang ilang taong serbisyo sa militar at pagtatrabaho sa mafia sa Chicago. Gamit ang perang ninakaw nila mula sa mga gangster, binili nila ang isang lumang gusaling lagarian at ang lupa nito mula kay Hogwood, isang dating miyembro ng Ku Klux Klan. Binalaan nila si Hogwood na kapag nakita pa nila ito o sinumang klan sa paligid ng kanilang bagong pag-aari, papatayin nila ito agad. Tumawa si Hogwood at sinabing wala na ang klan. Samantala, nahanap ni Sammy ang kanyang gitara sa simbahan at ipinaliwanag ni Jedidiah na dinala niya ito roon para hikayatin si Sammy na tumulong sa misa kinabukasan. Pinabasa niya ito ng talata mula sa Biblia upang paalalahanan siyang umiwas sa tukso, ngunit gusto nang umalis ni Sammy. Pagod na siya at gusto na lang magpahinga. Galit na sinermunan siya ni Jedidiah dahil mas pinipili pa nitong tumugtog para sa mga lasing kaysa mapalapit sa Diyos. Binalaan niya si Sammy na akitin nito ang demonyo. Dumating ang kambal para sunduin si Sammy na pinsan pala nila. Nagmaneho ang tatlo papunta sa kabubatan upang kunin ang truck na itinago ng kambal. May ahas sa likuran ng truck pero agad nila itong pinatay gamit ang kutsilyo. Pagkatapos, minaneho ni Smokey ang truck papunta sa bayan at binayaran ang isang batang babae upang bantayan ito. Pumunta naman siya sa tindahan ng kaibigan niyang si Bo at ng asawa nitong si Grace. Matapos ang mainit na muling pagkikita, ipinaliwanag ni Smokey na magbubukas sila ng juke joint, kaya gusto niyang maging supplier ng pagkain ang tindahan at gumawa ng mga karatula. Biglang narinig ni Smoke ang busina ng truck at nakita niyang may dalawang lalaking sumusubok na kawin ang alak niya. Agad siyang nagpaputok ng baril, tinamaan sa puwet ang isa at sa binti ang isa pa. Agad nagsisi ang magnanakaw nang makilala nila kung sino ang nagpaputok. Kilala kasi sa buong bayan ang mga kambal bilang mga delikadong tao. Samantala, nagmamaneho si Stack habang binibigyan si Sammy ng malaswang payo tungkol sa mga babae. Mas interesado si Sammy sa kung paano namatay ang ama ng kambal. Inamin ni Stack na abusado ang kanilang ama at isang araw, nang mawalan siya ng malay matapos bugbugin ito, paggising niya ay sinusunog na ni Smoke ang kanilang ama. Ibinigay ni Stack ang gitara ng ama nila kay Sammy na nagpasalamat sa pamamagitan ng isang kanta. Pagdating nila sa istasyon ng tren, tumutugtog ng harmonika si Slim. Gusto ni Stack na tumugtog si Slim sa kanilang joint pero tumanggi ito, may gig na raw siya. Napansin ni Stack na lasinggero si Slim kaya inalok niya ito ng mas malaking bayad at walang limitasyong Irish beer. Pumayag si Slim at tumugtog silang dalawa ni Sammy habang inihahayag ni Stack sa mga tao ang pagbubukas ng kanilang juke joint. Hindi niya alam, pinapanood siya ng dating kasintahan niyang si Mary. Matapos ang pagtatanghal, niligawan ni Sammy si Pearline, ngunit sinabi nitong may asawa na siya. Nang malaman ni Sammy na singer ito, inalok niya itong sumama sa gabing pagtatanghal. Nilapitan naman ni Mary si Stack para sermunan ito sa pagkawala ng walang paalam at sa hindi pagpapadala ng bulaklak sa libing ng kanyang ina, na palaging maalaga sa kambal. Nagkunwaring walang pakialam si Stack upang maprotektahan siya, kaya umalis si Mary. Sa daan, nadaanan ng grupo ang mga bilanggo at nakilala sila ni Slim. Inamin niyang nakulong siya noon. Huminto sila sa cotton field para kunin si Cornbread bilang tagabantay. Samantala, bumisita si Smokey sa puntod ng kanyang anak at nag-alay ng bulaklak. Kinausap niya ang dating asawa niyang si Annie at inalok itong maging kusinera ng kanilang joint kahit ayaw nito sa ideya. Pagpasok ni Annie sa bahay, nalaman nating gumagamit siya ng hodoo at nagbebenta ng mga lunas sa mga tao. Habang lumalabas ang mga kliyente, tinanong siya ni Smoke kung naniniwala siya sa mahika. Sinabi ni Annie na gumagana ang mahika sa kanya dahil matagal na siyang gumagawa ng mga ritual ng proteksyon para sa kambal.
Napansin niyang suot pa rin ni Smokey ang mojo bag na gawa niya. Inamin ni Smoke na mahal pa rin niya si Annie kaya nagtalik sila. Hapon na nang tumakbo papunta sa isang kubo ang isang nasusunog na Irish immigrant na si Remick. Humihingi siya ng tulong, inaatake raw siya ng tribong Choctaw. Tinutukan siya ni Joan at Bert habang umiiyak at sinabing dinukot ng mga Choctaw ang kanyang asawa. Nakita ni Remick ang uniforme ng clan sa loob ng bahay, kaya inalok niya ang mag-asawa ng gintong barya kapalit ng tulong. Dumating ang mga Choctaw at nagtanong tungkol kay Remick. Itinanggi ni Joan at isinara ang pinto. Nang makaalis ang mga Choctaw, hinanap ni Joan ang asawa at nakita itong duguan at walang malay, nilamon na pala ni Remick. Biglang bumangon si Bert at nag-iba ang kanyang mga mata. Isa palang vampira si Remick at ginawang isa si Bert. Napasigaw sa takot si Joan. Kinagabihan, binuksan ang juke joint at lahat ay nag-enjoy. Nagalit si Smoke nang malaman na pumapayag si Stack na tumanggap ng plantation credits bilang bayad. Wala na silang masyadong pera mula sa Chicago. Pinaliwanag ni Stack at Annie na kailangan nilang paluwagin ang patakaran para dumami ang tao at kumita rin. Dumating si Mary at pinigilan siya ni Cornbread, pero pinapasok rin nang makilala siya bilang dating kaibigan. Agad siyang pinapaalis ni Sammy dahil ayaw ng mga pinsan niya na nandoon siya. Ngunit hindi siya nakinig at niyaya si Sammy sa bar. Tinanong siya nito kung bakit pinapayagan siyang makihalubilo kahit mukha siyang puti. Ipinaliwanag niyang kalahating itim ang kanyang lolo at ang nanay niya ang nagpalaki sa kambal. Biglang dumating si Smokey at sinabing nagpapadala sila ng bulaklak sa nanay ni Mary noong buhay pa ito. Pinakiusapan ni Stack si Mary na umalis at inialok pa siyang bayaran. Tumanggi si Mary at nagkaroon sila ng argumento. Inamin ni Stack na mahal pa rin niya ito pero hindi siya pwedeng makasama nito para maprotektahan siya. Iniwan niya itong umiiyak. Tumutugtog si Slim buong gabi at ngayon naman ay si Sammy na ang tumugtog. Gustong-gusto ito ng lahat at nagsayawan ang mga tao. Napakabisa ng kanyang musika kaya pati ang mga espiritu ng mga musikero't mananayaw mula sa nakaraan at hinaharap ay sumama sa pagdiriwang. Pagkatapos, dinala ni Sammy si Pearline sa isang pribadong kwarto. Nakaakit din ang musika ng atensyon ni Remick, Bert, at Joan, mga vampira na ngayon. Pinigilan sila ni Cornbread at dumating ang kambal para alamin ang nangyayari. Nagkunwaring musikero si Remick at nag-alok ng pera, pero nang marinig nilang hindi pinapayagan ang mga puti sa joint, umalis silang tatlo. Sinabihan ni Smokey si Sammy na manatili na lang sa bahay at tumugtog ng musikang pangsimbahan, at tinutukan pa siya ng baril nang sabihing aalis siya sa plantasyon para maghanap ng mas mabuting buhay. Ngunit matatag si Sammy at napilitan si Smokey na ibaba ang baril. Samantala, inamin ni Stack kay Mary na lugi na sila, puro plantation credits lang ang bayad ng tao. Iminungkahi ni Mary na habulin ang tatlong musikero para malaman kung may pera sila. Binigyan siya ni Stack ng baril. Naabutan niya ang mga ito at ipinakita ni Remick ang kakaibang gintong barya, galing daw sa ibang panahon. Saglit siyang naniwala na mabuti ang mga ito, pero nang kuminang ng pula ang mata ni Remick, agad siyang umatras at nagbabala. Sinubukan niyang bumalik sa joint ngunit biglang umatake si Remick. Habang umiihi sa gubat si Cornbread, may narinig siyang tinig na tumatawag sa kanya. Sa joint, bumalik si Mary at nakita si Pearline na umaawit kasama si Sammy. Binigyan niya ng gintong barya si Stack at hinalikan ito. Dinala niya ito sa isang kwarto at hindi nakita ni Stack ang sugat niya sa balikat. Sa kabilang bahagi ng gusali may gulo sa sugalan. Isang lalaki ang nanloko at pinutol ni Smokey ang gulo gamit ang baril. Inutusan niya si Sammy para tawagin si Stack pero nadatnan nito ang dalawa na abala. Kaya si Smokey na mismo ang pumunta. Sa kanyang paglabas, nakita niyang wala si Cornbread. Sabi ni Slim ang tagal ng ihi nito. Nang buksan ni Smoke ang side door, nakita niyang kinakagat ni Mary si Stack. Binaril niya ito ng 2 beses pero mabilis nakarecover si Mary at nagbanta na papatayin silang lahat. Tumakas siya at si Stack ay naiwan. Ayaw ni Smoke na iwan ang katawan at nilagay nila ito sa isang kwarto. Dumating si Cornbread at humingi ng permiso para makapasok. Nang ayaw niyang sagutin kung bakit kailangan ng imbitasyon, nagduda si Annie, vampira nga si Cornbread. Nang nagalit ito at pinakita ang tunay niyang anyo, tinangkang kagatin si Smoke pero nakatakbo ito pabalik sa loob. Sumunod ay kumatok si Stack sa pintuan. Pinilit nitong pumasok. Binuhusan siya ni Annie ng atsarang bawang at nasunog ang mukha nito kaya tumakbo.
Inutusan ni Annie ang lahat na kumain ng bawang para mapatunayang hindi sila vampira. Nang ayaw ni Pearline, tinutukan siya ni Smoke ng baril. Kumain si Slim at nasuka dahil lang pala sa alak. Maya-maya may kumatok muli. Nang buksan ni Smoke ang pinto, kinakain na ni Cornbread ang bisita. Dumating din si Bo at kinumbinsi si Grace na lumabas. Pero hindi siya pinapasok ng grupo. Biglang dumating si Remick at nagsimulang mag-chant sa labas kasama ang iba pang vampira. Ibinunyag niya na itinakda ni Hogwood ang lahat, binili ng kambal ang lugar para doon ipunin ang lahat ng itim at patayin sila ng clan. Nang marinig ni Grace na nanganganib ang kanyang anak sa bayan, nagwala siya. Pilit siyang pinigilan ng mga kasama, pero huli na sumigaw siya at inanyayahan ang mga vampira na pumasok. Agad kumilos ang grupo para kunin ang kanilang mga sandata. Nang pumasok si Remick, sinugod siya ni Grace at hinagisan ng sulo, pero naitaboy lang ito. Dumagsa ang mga vampira at nagsimula ang matinding labanan. Tinapon ni Grace si Bo sa apoy at sinaksak ito ng patpat, pero nadamay siya sa apoy at nasunog ng dahan-dahan. Nagkaisa ang grupo sa paglaban, pinapatay ang mga vampira gamit ang bala, bawang, at patpat habang nagtatanggol sa isa't isa. Pero sobrang dami at sobrang bilis ng mga halimaw. Kinagat si Annie ni Stack at sinubukang tulungan ni Smoke, pero biglang dumating si Remick at inatake siya. Binarel siya ni Pearline sa balikat at sinunggaban muli ni Smoke si Annie, na ngayoy malapit ng mamatay. Pinapaalala ni Annie ang pangako ni Smoke na patayin siya kapag nangyari ito. Inamin ni Smoke ang kanyang pagmamahal bago siya tinagan ng patpat sa puso. Nakita ni Stack at Mary ang nangyari, at kahit vampira na sila, malinaw na nalungkot sila. Umakyat ang natitirang grupo sa itaas habang naiwan si Slim para maging pain. Pinagtulungan siya ng mga vampira hanggang mamatay. Sa itaas, dumating si Remick at pinapalayas ang iba habang sinusubukang kunin si Sammy. Inatek ni Stack si Smoke. Sinubukang saksakin ni Pearline si Remick pero itinulak siya nito sa poste at kinagat siya. Napabagsak ni Smoke si Stack at binaril si Remick para mapalayas siya. Lumapit si Sammy kay Pearline pero pinigilan siya nito, alam niyang malapit na siyang magbago. Pinatakas niya si Sammy. Tumalon si Sammy palabas ng bintana pero napilayan sa pagbagsak. Habang pilit siyang lumalayo, sumunod si Remick at inatake siya. Nasugatan ang mukha ni Sammy at nahulog siya sa lawa. Handa na siyang kagatin pero nagdasal si Sammy. Napahinto si Remick. Dumating ang iba pang vampira at nagsimulang manalangin din. Sinubukang lunurin ni Remick si Sammy habang nilalait ang relihiyon. Samantala sa loob, patuloy pa rin ang laban ng kambal. Pareho silang matigas ang ulo at ayaw sumuko. Natalo ni Stack si Smoke at tinangkang kagatin siya, pero hindi niya magawa. Sinamantala ito ni Smoke at sinaksak siya gamit ang patpat. Habang nagkakagulo sa lawa, kinuha ni Sammy ang kanyang gitara at binasag ito sa ulo ni Remick. Napaungol sa sakit ang lahat ng vampira. Nang alisin ni Remick ang gitara sa ulo niya, bigla siyang sinaksak ni Smoke. Eksaktong sumikat ang araw at nagsimulang masunog ang mga vampira isa-isa. Si Remick ang huling namatay sa isang buhawi ng apoy. Inutusan ni Smoke si Sammy na tumakas gamit ang kotse bago pa dumating ang clan. Pagdating ni Sammy sa simbahan, tinanggihan niya ang hiling ng ama niyang itigil na ang musika. Umalis siya ng Mississippi at nagtungo sa Hilaga. Maraming taon ang lumipas. Matandang Sammy na ang tumutugtog sa mga club. Isang gabi, dumalaw sina Mary at Stack, hindi sila napatay ni Smoke. Nagkasundo silang huwag nang saktan si Sammy kapalit ng kalayaan. Napansin nilang malapit nang mamatay si Sammy at inalok siya, gusto mo bang maging vampira para makapagpatugtog pa? Tumanggi si Sammy. Sawa na siya sa mundo. Pero pumayag siyang tugtugin ang huling kanta. Sinabi niya na ang gabi bago ang laban ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Sumasang-ayon si Stack, sabay-sabing iyon ang huling beses niyang nakita ang araw, ang kanyang kapatid, at ang kanyang kalayaan.